Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Payag ba kayo, agree ba kayo na hawakan ni Vice President Sara Duterte ang Pilipinas kung sakaling bumaba sa pwesto o pababain sa pwesto si Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr.? Yan po ang pag-uusapan natin mga kaibigan. Sa totoo lang, masasabi nating mahirap ang pinagdadaanan ngayon ng mga Duterte. Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kahit na wala pong kasalanan, ay hindi po dumadaan sa talagang karapatan po ng isang akusado. Hindi po iginagawad sa kanya ang kanyang mga karapatan bilang akusado. Tandaan po natin, wala pa po siyang kaso. He is not convicted yet. So, bakit nangyayari ito sa kanya? Ganon din po kay Vice President Sara Duterte. Ipina-impeach po si VP Sara Duterte kahit na wala pong malinaw na kaso laban sa kanya. Kahit na iisa lamang ang bagay na kanilang ibinibintang sa kanya. Ito ay ang pagkalustay di umano ni VP Sara sa 125 milyong confidential fund na ibinigay ni Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Agosto, mga kaibigan, noong taong 2022 nang hiniling po sa opisina ni Pangulong Marcos Jr. ang 125 million confidential fund nito. Agad-agad naman po itong inaprubahan ng Pangulo. Subalit, December 22 na po nang matanggap ng Office of the Vice President ang pondo. Ganun po katagal. Sa ilalim po kasi ng ating saligang batas, kapag ang pondo ay hindi po nagamit pagkatapos po ng taon, ibig sabihin dapat ay magamit po ang pondo bago matapos ang December of that current year. Sa makatwid, mga kaibigan, kung natanggap ng Office of the Vice President ang 125 million noong December 22, 2022, kinakailangan niya itong gamitin kaagad. Dahil kung hindi, ito po ay maibabalik sa National Treasury. Ibabalik po ito sa National Treasury at gagamitin kasama po sa pagpopondo para sa susunod na taon, mga kaibigan. Ganun pa man, mga kaibigan, ay kinailangan pong gamitin ni VP Sara ang 125 million na ibinigay sa kanya. Ginamit niya ito para sa kanyang posisyon bilang NTF-ELCAC officers. Dito po ay marami siyang pinaimbestigahan and therefore nagamit po ang 125 million. Hindi lamang po yan ang kanyang pinagamitan ng kanyang pondo. Kahit na po ang mga procurement ng mga computers sa Department of Education ay kanya rin pong pinag-aralan at talaga namang sinurvey kung saan nga ba ito at tama nga ba ang pagkaka-purchase ng mga ito. Ang pagre-recruit po ng mga NPA sa mga kabataan, ang mga involvement po ng mga matataas na opisyal ng DepEd sa corruption at iba pa. Diyan po ginamit ang 125 million pesos na confidential fund nito. Sa makatwid, tama po ang ibinigay na report ng Commission on Audit. Sabi po ng COA, walang nilabag, wala pong nawawala, maayos na nagastos at nakapagbigay naman ng mga resibo ang Office of the Vice President. Kung inyong matatandaan noong huling bahagi ng Quadcom, ay tinanong po ni Congressman Acop ang isang taga-COA. Tama ba? May nilustay ba? May nawala ba? Maayos pong naipaliwanag ng kalihim ng COA na wala pong nawawala, wala pong nilustay, tama lamang ang naging paggastos ng OBP. Sumunod na tanong ni Congressman Acop,
No, mayroon bang mga resibong ibinigay ang Office of the Vice President? Ang sagot po ng taga-COA, mayroon naman pong ibinigay at tama naman po ang mga ito. Yan ang dahilan kung bakit sa dalawang pagkakataon inilabas po ng COA ang kanilang report at sinasabing walang anomalya sa Office of the Vice President. Magkagayunman mga kaibigan, bakit pinagdadaanan ito ng mga Duterte? Wala pong duda at hindi po katakataka sapagkat mula po noong taong 2023, bilyong pera na po ang nawawala po sa ating bayan. Ito po ay kinukurakot, kinukuha, ninanakaw. Ang isang 300 billion ba naman mga kaibigan, kung gamitin mo ito para bayaran ang mga taong nakasaksi sa ginawang korupsyon ng administrasyong ito, hindi ka pa ba titikop kung meron 1 billion na ibibigay sa iyo? Imagine, ilan ba ang kongresista? 305. No? At di umano, yung 215 plus 20 na mga congressmen na pumirma po to impeach the Vice President Sara Duterte, sinasabing nakatanggap ng 150 million. 150 million, multiply nyo lamang po yan sa 240. How much that is? 18 billion? 45 billion? Maliit na halaga po kumpara sa trilyon po na ninanakaw sa kaban ng bayan. Kaya po, obvious na obvious mga kaibigan, mahihirapan ang Vice Presidente, no, sa mga susunod na buwan kung hindi po magkakaisa ang taong bayan, sapagkat ginagamit po ng administrasyong ito ang mga nanakaw nilang pera. Ang trilyong pera na nanakaw nila ay ginagamit nila upang patahimikin ang mga tao sa likod ng maanomalyang mga proyektong ito. Mga kaibigan, that is obvious. Sa hirap ng buhay ngayon, no? Yan po ang mahirap kapag ang politiko ay pinaiikot ng salapi, hindi ng prinsipyo. Kaya naman, ipagdasal na lamang po natin siguro marahil na manaig pa rin ang katotohanan, sapagkat sa kinang ng salapi kahit saligang batas ay nababaligtad na. No? Sa kinang ng salapi kahit na saligang batas nababaligtad na. Maging matatag po sana tayo at maging buo ang loob. Mahirap po ang pinagdadaanan ng ating bansa sa kasalukuyan. Hindi na po tayo nakakautang sa ibang bansa dahil hindi na tayo pinauutang. Ilang beses na po yan. Nitong nakaraan ay ang nagsalita na po ang World Bank. So, mga kaibigan, kung sakaling bumaba sa pwesto si PBBM, payag ba kayo na si BP Sara ang humalili sa kanya? Yun lamang at maraming salamat.